Magandang araw ka pamilya, nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok. No more, no less sa ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin na inaasahang sisirit ng 17 hanggang 24 na piso ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Paliwanag ng kalihim sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means ngayong Lunes, bunga ito ng mga issue sa supply ng langis sa kasagsagan ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, nagkasundo ang mga kumpanya ng langis na utay-utayin ang oil price hike para maibsan ang epekto nito sa mga consumer. Pinakamalaki anya ang ipatutupad na unang bugso sa Martes. In the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Some companies have agreed na 250, 250 lang. Some companies have agreed 10 pesos for tomorrow. It's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify. Pagpapaliwanagin ng Department of Energy ang nasa 54 na gasolinahan sa iba-ibang lugar sa bansa na nananamantala umano sa paglobo ng presyo ng mga petrolyong dulot ng tensyon sa Middle East. Ilan sa inisyuhan ng show cause order ng DOE ngayong Lunes, ang 2 gasolinahan sa Pasig City at Fairview na nagtaas na umano ng presyo ng diesel bago pa ang scheduled price adjustment sa Martes. Ibinibenta na umano ng gasolinahan sa Pasig City ang diesel sa halos 80 pesos kada litro, habang 71 pesos per liter naman sa gasolinahan sa Quezon City. Ayon sa DOE, maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga gasolinahang ito sakaling mapatunayang lumabag sa direktiba ng Energy Department. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bawal ding magtago o iligal na mag-imbak ng petrolyo ang mga gasolinahan para hintayin ang pagtaas ng presyo. Nagbabala naman ang Philippine National Police na aarestuhin ang mahuhuling sangkot sa hoarding o pagmanipula sa presyo ng petrolyo. Inutusan na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis sa buong bansa na isama sa pagpapatrolya ang mga gasolinahan at bodega. Hindi bababa sa 10 sugatan matapos salpukin ng kotse ang isang pampasaherong jeep sa Naga City, Cebu, Lunes ng umaga. Sa CCTV footage, huminto ang jeep sa bahagi ng highway sa Barangay Tuyan para magsakay ng pasahero. Makalipas lang ang ilang sandali, sinalpok na ito ng kotseng galing sa kabilang direksyon. Sa lakas ng banggaan, tumagilid ang jeep at tinamaan ang mga taong nakatayo sa tabing kalsada. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng kotse. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Patay ang isang rider na nasagasaan ng trailer truck sa Barangay 192 sa Pasay City, Lunes ng madaling araw. Sa CCTV footage, nakahinto sa bike lane sa bahagi ng Naiya Road ang isang kotse. Maya-maya, dumaan ang truck at ang nakamotorsiklong biktima. Sa paunang investigasyon, posibleng tinangkang mag-overtake ng rider. Pero bumangga siya sa likuran ng kotse at natumba sa kalsada. Siya namang daan ng truck kaya siya nasagasaan at pumailalim dito. Depensa naman ng driver ng kotse, mabagal lang kanyang takbo at hindi siya nakahinto. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Timbog ang 2 sospek sa insidente ng basag kotse sa Quezon City noong March 3. Sa pool sa CCTV ng basagi ng mga kawatan ng bintana ng SUV sa parking area ng isang punerarya sa Scout Chuatoco Avenue. Tinangay nila ang higit 3 milyong pisong halaga ng gamit ng biktimang nakipaglamay lang sa lugar. Naplakahan ang motorsiklong ginamit ng mga sospek at natunto nito ng mga pulis na nakaparada sa isang apartel sa Fairview nitong Sabado. Agad inaresto ang 2 sospek at na-recover ang ilan sa mga gamit na ninakaw. Lumabas sa investigasyon na sangkot na rin sa basag kotse noong 2025
ang lalaking sumira sa SUV. May nakumpiska namang baril at granada sa kanyang kasabwat. Naharap sila sa kasong pagnanakaw at illegal possession of explosives, firearms, and ammunition. Susunod, Pinay tennis ace Alex Ayala tinalo si world number 4 Coco Gauff sa Indian Wells Open. Abangan yan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Samantala, mga kapamilya, taas ulit ang energy. Balikan natin ang mga balitang hatid ng TV Patrol Express. Ganon. Dapat ang Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ika-4 na round ng Indian Wells Open. Tinalo niya sa round of 32 via retirement ang world number 4 na si Coco Gauff ng US ngayong Lunes. Nakuha ni Ayala ang unang set 6-2 at lamang sa ikalawang set 2-love nang mag-retire si Gauff dahil sa injury sa kaliwang braso. Pagkatapos ng laban, pinuri ni Ayala si Gauff na isaan niyang role model para sa kababaihan. Nagpasalamat at binati rin ni Ayala ng Happy Women's Day ang lahat ng mga babaeng nanguna at nagbigay ng inspirasyon sa iba pang babae. Sunod na mga kalaban ni Ayala si Linda Noskova ng Czech Republic sa Miyerkules. It's a difficult decision to retire from a match. I know no one likes winning like that and no one likes losing like that. So nevertheless, I'm really happy with how I played. I'm really happy with my performance and I hope I can make the best out of the momentum. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Diretso sa number 1 spot sa iTunes Philippines chart ang bagong kanta ng Nation's girl group BINI na Unang Kilig. Matapos ang premiere nito nitong nakaraang linggo. Hindi maitago ng 8 miyembro ang kilig sa naturang achievement sa first live performance nila ng kanta sa It's Showtime ngayong Lunes ng tanghali. Aliw din ang bloom sa music video na may special appearances ng mga direktor at lead actors at paggaya ng girls sa ilang iconic scenes at linya sa pelikula. Booked and busy ang BINI ngayong buwan. Kabilang narito ang free show sa isang mall sa Taguig City sa March 21. Todo preparasyon na rin ng girls para sa grand performance nila sa Coachella 2026 sa susunod na buwan. Pangmalakasan ng mga abangang eksena sa huling linggo ng FPJ's Batang Quiapo. Sa inilabas sa finale week teaser ng serye, handa na si Tanggol at kanyang mga taga-suporta na bawiin mula sa mga gerero ang pamumuno sa Maynila. May pasilip din sa panunumpa ng totoong alkalde ng lungsod at kung paano niya ibabalik ang dangal sa Maynila. Pero guguluhin siya ng puwersa ng mga gerero na itotodo ang paghihiganti kasama ang presong si Rigor. Magmimistulang war zone ang Maynila sa tindi ng bakbakan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Ang tanong, sino ang magwawagi sa huli? Alamin niyan sa huling laban ni Tanggol sa natitirang 5 gabi ng serye na mapapanood sa All TV, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Simula na rin ang countdown sa huling 5 gabi ng action-packed series na Roja kung saan inaasahang isa-isang mabubunyag ang mga lihim na matagal nang itinatago ng mga karakter. Aminado ang cast na kahit sila ay nagulat sa plot twist. Hindi rin nila dapat palampasin ang matinding banggaan ng mga inang sina Wendy at Greta at ginagampanan ng mga veteranang aktres na sina Lorna Tolentino at Janice de Belen matapos mabisto ang naging relasyon nila Wendy at Magnus na asawa ni Greta. Sa pagtatapos ng serye, babaunin naman ni Lorna at Janice ang magandang samahang nabuo nila sa set. The bonding of everybody, it's how much fun we've all had together. Walang tapon. That's why when the shoot ended, it got very emotional. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito.
Naparad mo ba Mm-mm. yung laban ni Alex Ayala kanina? Hindi pa. Grabe. Grabe. Maraming Action pack din ba? Parang yung Action mga pa, para yung mga inaasahan natin Oo, yung pagtatapos ng mga pagtatapos ng mga teleserye. teleserye. Grabe kasi 17 days ago, Mm-mm. naglaban si Coco Gauff saka si world number 4 yun Oo. saka si Alex Ayala sa Dubai. Okay. Mas medyo malakas talaga si Coco sa Dubai. Pero kanina, nakuha ni Alex yung first set. Akala mo magtutuloy-tuloy na. Yun nga, unfortunately, parang may naramdamang sakit no, sa arm si Coco. Nag-retire from the game. So, Panalo pa rin, pero syempre hindi ganun yung gusto panalo di ba, mm-mm. ng mga players. Pero at least through to the next round na si Alex sa live rankings, number 28, packet ng packet. At saka siguro, I think, Chief, sa mga athlete talaga prone sila sa injuries eh. Mm. So mahalaga talaga na yung Ako, therapy, palagi ako may injury, di ba? exercise. Di ba ako mukhang atleta? Nagpaparamdam na siya guys for next week. Diba? Ganon. Sa Oo. badminton, di ba, Mi? Pero health is wealth talaga guys. So yun ang ingatan natin. Parang hindi ako ngayon. makapasok bukas. Pin 3M agad. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag po kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Liza Aquino. Mga kapamilya po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express and ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV2. Pwede nyo rin pong iscan ang QR code sa inyong mga screen. Ito po yan para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news, balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.